kasi yan ha. Ito, hindi maganda pag-usapan natin yan. Sa tingin ninyo, karapat dapat pa ba or dapat pa bang tumakbo si Pastor Apollo Quiboloy? Kasi ito wala hindi alam ko hindi naman politika si pastor siya. Oo eh. So, bakit ba na-involve si Pastor Apollo Quiboloy sa sa politika? Bakit ba? O bakit ba? O sige nga, baka meron lang nakakaalam sa inyo. O bakit ba na involve si Pastor Apollo Quiboloy sa politika? O ganito yan. Lani Mix Vlog, salamat kayo. Si Jake Arzobal may PM na naman. Walang hiya oh. Ano ba talaga? May message. Ba't ang maghapon naman nakaano kanina? Maghapon naman akong walang ginagawa kanina. Hindi kayo nagsipag-message kanina. Wala ka naman PM eh. Jake Arzobal eh. Wala ka naman PM, Jake Arzobal. Ano ka ba naman? Niloloko mo ko. Wait lang ha. Ilalagay ko nga dyan yung number ni Ninong Randel Bunagan ha. Just a moment. O ito yung number ni Ninong Randel Bunagan ha. Ano ba yan? 652. Ay wait. Ilalagay ko lang dyan. Andali lang. Pag-usapan natin. Magandang pag-usapan yan. 652 027 09788 09788. Ayan yung number ni Ninong Randel Bunagan ha. Yung mga saan ba? Ay punyemas. Dali lang. Ito na. Ayan, ipin natin. Ayan na yung number ni Ninong Randel Bunagan ha. Yung mga taga Las Vegas, yung mga taga LA, yung mga taga San Francisco. Yan po yung number ni Ninong Randel. Nilagay ko na 650. Ay putang ina, mali to. Hayop na yan. Unpin natin. Mali. Ulitin natin 6502. Mali pala yun. 6502 7097 Ayan pala, yan pa yung yan po yung number ni Ninong Randel Bunagan. 6502 709788. Yan. Kontakin nyo lang siya. Nobel Tulyao, good morning. Ayan. Good morning kay Ma'am Nobel Tulyao. Maraming salamat sa iyo. Hindi maganda pag-usapan yan. Again yung mga taga LA, San Francisco, Las Vegas. Kaya kontakin nyo si Ninong Randel. Gusto nyo magkita-kita tayo dyan para gusto daw kayo makilala lahat ni Ninong Randel. Meron, nag-PM ako sa iyo. Ano ba naman to si Jake Arzobal? Jake, pagka maganda mag-PM ka kapag yung hindi tayo naka-live, no? Si Banat Bay. I-message ko ha, Jake Arzobal. Message ko si Banat kung anong size niya sa fitted ha. Malaki rin kasi ulo nun eh. Palagay ko 738 eh. Palagay ko 738 yung niya yung. Yan na, nag-reply na ako. Joke lang yun, Jake Arzobal. Ikaw naman. Masyado ka naman matampuin. Malaki talaga ulo ko. Tenga pa lang, tuta na. Uy, Banat ba, ilagay mo daw dyan yung yung size mo sa fitted cap. Alam ko 738 to eh, si Banat eh. Kung hindi, 7.5. Hindi ko kasi alam ang sukat ni Banat sa fitted eh. Pag pinabibilang ko kasi si Banat, snapback eh. Snapback yung pinabibili ko eh. Pagka si Banat Bay kasi kakaiba yung ulo nito, parang kabuti. Pero ayan, para ayun na nga. So ano sa tingin ninyo? Dapat bang tumakbo ni Pastor Quiboloy sa politika? Ilagay nyo dyan 1 pagka oo, 2 pagka hindi. At bakit? Banat Bay, magsenador ka na. Tapos na ang assembly. So 1 is oo ha, 2 hindi. 1 oo, 2 hindi.
Oh. Pinupulikat ng ano yan? Pinupulikat nga pag naano ang ulo ko. Ay, grabe ah. Grabe yan ha, Banat Bay ah. Pinupulikat, baka wala ng potassium yan ha. Walang hiya talaga naman si Banat Bay ha. Lumalandi ka ha. Oh, anyways, oo yung gusto ng iba. Hindi, ito para sa akin lang ha. Ito para sa akin ha. Hindi to, ano to ha. Hindi to opinion ng KOJC, ng SMNI. Para sa akin, wag na siyang tumakbo. Kasi, napatunayan naman ni Pastor Apollo Kibuloy na kung gusto mong tumulong sa bansang Pilipinas, pag gusto mong tumulong kahit hindi ka naman politiko, kaya mo eh. Basta meron kang pera. Basta meron kang pera, pwede kang tumulong sa Pilipinas. Basta meron kang pera tas hindi ka ganid, pwede kang tumulong sa Pilipinas. Yun nga yung sinasabi ko eh. Doon nga ako inis na inis. Doon sa mga bilyonaryo na gusto raw tumulong sa Pilipinas. Kaya nag-congressman, nag-senador, tapos nung mga naging mga politiko, putang inang yan, naging lalong yumaman ang mga hayop. So para sa akin mas okay na wag na. Kasi nakatulong naman na siya ng malaki. Ang laki ng naitulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa gobyerno ni PRD. Napakalaki ng naitulong niya sa pagsawata sa mga insurhensya at kriminalidad, lalong-lalo na sa Davao. So, hindi na kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy ng kapangyarihan ng boto ng tao para lang siya ay alam mo yun, to make a change. Kasi kahit ikaw bilang isang Pilipino, you can make a change even without being voted by the Filipino people. Pwede ka naman gumawa ng bagay sa bayan mo na makakatulong nang hindi naman kailangan boboto ka pa o kailangan mo pa ng budget galing sa taxpayers money. Yun lang maglinis ka ng harapan ng bahay mo eh. Yun lang hindi ka magtapon ng mga plastic sa imburnal eh. Yun lang properly mag-segregate ka ng mga basura eh. Yun lang hindi ka maglagay sa mga putangin ng mga kurakot na mga traffic enforcer eh. Yun lang hindi ka mag-beating the red light. Oo, gumawa ka lang ng maayos, sumunod ka lang sa batas, nakatulong ka na sa bayan mo. Takbo ako ng congressman, gusto ko ng Rolex eh. Ayun na nga, Banat Bay eh. Bernie Sigris, salamat kayo. Yun na nga, Banat Bay. Putragis yan. Ganito ginagawa kasi ng mga politiko sa Pilipinas eh. May hirap sila, naka-tricycle lang. Tricycle lang, commute lang, tulong-tulong kunyari. Tapos sumikat, gustong maging politiko. Katulad niyan si Rosmar. O tumatakbo yan ng konsihal yata kung saan man lupalop ng mundo. O kita nyo na, persona non grata nga yan sa Palawan dahil bastos ang ugali eh. O ngayon, gustong tumulong-tulong, madami naman daw siyang pera, nakakatulong naman daw siya. So pag naging politiko siya, mas makakatulong daw siya. Ulul! Pucha yan, yung ibang ang kilala kong congressman, naka-tricycle lang eh. Mukhang taong grasaw eh. Noong naging congressman, puta yan, yumaman eh. Di ba? Pero boss, iba pa rin ang tulad ni Pastor ang nasa gobyerno or kaya si Pastor, tangina. Sa tingin mo, pagkatapos ng ginawa ng mga nasa gobyerno kay Pastor Kibuloy, may motivation pa siya na baguhin ang gobyerno natin? Sa laki nung naitulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa Pilipinas, putang ina, ito pa ang ginanti sa kanya. Sa tingin mo, magpupolitiko pa yan? And besides,
And besides, Pastor Kibuloy is just one person. Hindi na kahit kahit ilagay nyo si pastor sa ilagay nyo si pastor, let's say for example sa Congress, puta, nag-iisa lang siya, ang daming magnanakaw. Sa tingin mo kaya ni pastor baguhin lahat ng mga nasa congressman, mga nasa Congress? Mapunta siya sa Senado. Oh, yung mga kasama niyang senador, mga magnanakaw din. Sa tingin mo kayang baguhin ni pastor yun? Nars AYT, salamat kaayo. Maraming salamat. Hindi ba? So he's just one person. How can one person change the whole landscape of this fucking motherfucking politics? Di ba? Oh, malabo yun. Hindi niya kayang baguhin mag-isa. Wag na, masasayang lang siya. Ginawa na ni Ginawa na ni pastor yan tumulong na siya. Tumulong na siya kay PRRD. Na-recognize naman siya. Gumastos siya 1 bilyon. Gumastos siya 1 bilyon. Wala naman siyang kabig. Puros palabas. Para lang sa Pilipinas. Animal na yan. Oh, hindi, sige, babalikan. Gusto kong malaman ninyo yung history ni Pastor Apollo Kibuloy, ha? Gusto ko malaman ninyo. Makinig kayong mabuti. Oh, makinig kayong mabuti, ha? Huwag kayong gagalaw. Oh. So, eto, kasi ganito yan. Nagsimula po ang simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sobrang sobrang late pa nila. Sige, ganito na lang. Ganito si Pastor Apollo Kibuloy, dati siyang miyembro ng isang simbahan. Okay, dating miyembro si Pastor Apollo Kibuloy ng isang malaking simbahan. Very promising si Pastor Apollo Kibuloy nun. Siya yung nakikita nila na ang tawag sa kanya noong araw ay isa siyang preaching machine. Kasi nga pagka kinubkub daw siya ng Holy Spirit, antindi, kahit daw natutulog na siya, nagpi-preach pa siya. Miyembro siya ng isang malaking simbahan nun, and very promising yung kanyang career doon. Pinapadala na siya sa mga convention sa ibang bansa. Meron nang ipapaasawa sa kanya na magandang Amerikana. Kumbaga, napakaganda ng career ni Pastor Apollo Kibuloy. Magigi siya sanang mas mayabong pa. O sa maagang edad, sa batang edad, magiging na siyang, kumbaga talagang magiging na siyang reverend, pastor, lahat na. Okay, kaya nga doon mo pa lang sasabihin ko nga sa inyo, doon pa lang yung yung sinasabi nila kay pastor na yung mga kabastusan na sinasabi nila na yung mga rape pucha. Si pastor may asawa, may mapapangasawa na siya, magandang babae, mantakin mo Blondie, blue eyes, Amerikana, puti. Oo, pero iniwanan niya yun kasi nagkaroon siya ng calling. Nagkaroon siya ng calling na separate. Nasa Korea siya, pinadala siya nung simbahan na yun sa Korea. Nakarinig siya ng salitang Bisaya, gamiton taka. Hindi, totoo yun gamiton taka. Siya lang ang Pilipino dun. So, saan galing yung salita ng Ibisaya? Wala naman sigurong Koreano nagbibisaya. So sabi niya, hindi mo pa ba ako ginagamit? I mean, nandito na ako, hindi mo pa ba ako ginagamit? So to cut the story short, iniwanan niya yung napaka-promising na karir niya dito sa simbahan na to at pumunta siya sa bundok. Pumunta siya sa bundok ng 1 taon doon sa Kitbog. Animal yan. Alam niyo ba yung Kitbog noon? Pucha, walang batas. Walang batas. Nagpapatayan mga tao doon. Sobrang daw yun. Sobrang remote daw nung lugar na yun. Sobrang liblib daw nung lugar na yun. Pagka naglabas ka daw ng toothpaste, pucha, kakainin ng mga tao.
As in, mga taga-bundok talaga, mga ignorante talaga yung mga tao doon. Doon siya unang nag-focus sa kanyang mga calling. Sa kanyang mga dream revelations, doon siya natutulog, doon siya kinakausap ng Panginoon sa kanyang mga panaginip. Doon nabubuo yung mga visions niya, yung mga pangarap, mga pangako, mga gustong mangyari ng Panginoon sa kanya. Doon niya na sinimulan. Isang buong taon siya doon. Okay, after 1 year niya doon, mga bossing, pumunta na siya sa Tamayong. 5 taon naman siya doon sa Tamayong. Bundok din yun. Siya na lang ang nagpaganda ngayon ng Tamayong. Oy, Emma De Castro, wag na ma-stress. May stress lang siya sa mga makakasama niya. Totoo. So after 1 year niya sa Kitbog, bumaba siya. Pumunta siya sa Tamayong. 5 taon siya doon. Oo, doon na, yun yung sobrang hirap, doon niya nasimulan yung kanyang bukasyon. Tapos pinababa siya ulit ng Panginoon after 5 years, bumalik siya sa kanyang simbahan. At para siyang si Moises ba? Kunin mo yung mga pwede mong makuha doon. So, kumuha siya doon. Kumbaga para siyang, alam mo yun, yung si Moises, di ba? Kinuha niya tapos itinawid niya sa Red Sea, di ba? So doon siya nagsimula, yung kanyang simbahan. Sobrang hirap lang ng buhay nila noon. Wala silang kinakain. Kahit itong mga nakausap namin sa KOJC na mga kasama pa ni Pastor simula pa nung mga bata pa sila. Oo, katulad niyan si Pastor Marlon Acobo. 17 years old pa lang si Pastor Marlon. Sumunod na siya kay Pastor Apollo Kibuloy. At marami pa na mga kasama niya nung nagsisimula pa lang sila. Pag naririnig mo yung mga istorya nila, grabe, hindi mo talaga alam. From there, hindi mo talaga alam. Milagro talaga na naging ganito sila kayaman ngayon. Hindi ba? So, sino-shortcut ko na lang kasi mahaba yan eh. Napakahaba niyan. Napakagandang istorya talaga niyan. Maniwala kayo. Pag narinig nyo talaga yung buong istorya, lahat ng agam-agam nyo tungkol sa KOJC at kay Pastor, mawawala lahat yan. So eto na. Sobrang hirap ng buhay nila. Kinakain nila kamote. Kamote lang daw kinakain nila sa umaga, saging sa tanghali. Pagdating daw ng gabi, hindi na sila kakain. Fasting na daw sila noon. Magdadasal na lang sila. Yun na lang ang gagawin nila. Dasal magdamag, kain ng kamote sa umaga, saging sa gabi, ay ng hapon, tapos sa gabi, di na sila kakain. Ganon kahirap ang buhay na inabot ni Pastor Apollo Kibuloy. Para makapag-misyon siya sa iba-ibang lugar kasi ang sabi ng Panginoon sa kanya, lalaki ka eh. Ikaw ang magiging tagapagligtas eh. So ganun ang So nagsimula sila sa wala, as in wala. Oo, sila nga yung ang nila eh, ang lagi nga nilang sinasabi is make something out of nothing. Gumawa ka ng isang bagay galing sa wala. Mag-achieve ka ng isang bagay galing sa wala. Mag-raise ka ng funds galing sa wala. Ganun yun. Ganun yun, mga bossing. So wala silang kayamanan. Nakikisakay lang sila sa C-130. Nakisakay lang sila sa C-130. Tapos para lang makarating sila sa Maynila at ang tawag dyan? Basta makapangaral sila sa ibang lugar. So nagtitinda sila ng mga puto sa Davao. Nagtitinda sila ng mga puto sa Davao, ng mga suman, kung ano-ano para lang makapag-raise sila ng funds. Para maipatayo nila yung mga gusto nilang ipatayo. Ayan na nga, nabili na nila yung property na yan sa diyan sa Buhangin. Pero before that, si Pastor Kibuloy, para lang makapunta sa wala silang pambili ng ticket sa eroplano. So nagpunta siya sa Maynila. Kasama niya yung kanyang mga kasamahan. Sumakay pa sila sa eroplano sa C-130 na may mga patay.
Tapos kinakawawa pa si pastor kasi nga yung stub daw ni pastor expired na. So lagi daw siyang kinakawawa nung mga sundalo kasi kung saan daw silang lumalapag bago sila makarating ng Villamor Air Base. So nagsimula ang kanilang hindi ko alam kung ano, nakalimutan ko kung anong tawag dun eh. Basta nagsimula sila diyan sa Anonas. Tapos nag-fellowship na sila. Nung padami na sila, sa garahe lang sila nagsimula. Tapos marami nang sumasali sa kanila, palaki sila ng palaki. Sabi ni Pastor Kibuloy, balang araw, makakapag-misa tayo dyan sa Araneta Coliseum. Pinagtatawanan din daw siya ng mga kasama niya. Wala nga tayo makain eh. Makakapag-pamisa tayo dyan. True enough, hindi na kinaya ng Araneta. Ganun sila biglang naging sobrang laki. Hanggang sa Quirino Grandstand na, hindi na rin sila kaya. Sobrang dami na nila. So suma total, galing sa wala, sa milagro, at sa disiplina nila pare-parehas, kumbaga yung pundasyon na inilagay ng simbahan nila, yung mga taong unang mga kasama niya, ganun kahirap yung inabot nila para sila makarating dito sa estado na ito. Di ba? Oh, ganun yun mga bossing. So matotal, to cut the story short, lumaki, lumago ng lumago hanggang sa ibang bansa nagkaroon si Pastor Kibuloy. Lumaki yung simbahan, naging milyon-milyon sila. Tapos, masagana buhay nila. Sarado yung mga gates nila. Ang ginawa ni Pastor sa simbahan niya, lahat kaya nating makuha. Meron tayong jet, meron tayong helicopter, kakapunta tayo kahit saang bansa. Yung nga daw isa sa pangarap niya is magbe-breakfast tayo sa Singapore, magla-lunch tayo sa Hong Kong, magdi-dinner tayo sa ganito. Natutupad daw nila yun mga bossing dahil nga kung saan-saan na silang bansa nakakapunta. So to cut the story short, sumobra ang yaman nila dahil sa pagtutulungan nila, dahil sa magandang turo ni Pastor, dahil sa disiplina nila. Kasi nagtitinda sila eh. Nangangaruling sila. Lahat ng pwedeng gawin para makapag-raise ng funds, ginawa nila. At walang korupsyon. Walang korupsyon. Lahat ng kita dito. Tapos lahat makikinabang. Magpapagawa tayo ng ganito, magpapagawa tayo ng ganyan, ganito, ganyan, ganito. Tingnan mo ngayon yung Kingdom of Jesus Christ. May Glory Mountain, Prayer Mountain, merong Kitbog. Yung Kitbog, ang ganda na nun. Si Pastor ang nakapagpasimento ng kalsada dyan sa Tamayong. Tapos meron pang malaking dome, meron pang eskwelahan, meron pang Bible school, lahat-lahat na. Ayun, siya inubo na ako kakapaliwanag ah. So yun ang naging maganda po yung Kingdom of Jesus Christ, naging maganda po sila. Nilagyan nila ng gate, nilagyan nila ng bakod yung kanilang compound. Kahit gaano ka tarantado yung mga tao sa labas, wala silang pake. Kahit gaano ka kurakong yung mga tao sa labas, wala silang pake. Kahit gaano kahirap yung mga tao sa labas, wala silang pake. Kahit walang makain yung mga tao sa labas, wala silang pake. Bakit? Putya ang yaman-yaman nila. Lahat kaya nilang bilhin, lahat kaya nilang kainin, lahat kaya nilang makuha dahil meron silang disiplina. Kasi zero corruption at saka magaling ang utak ni Pastor. Anong nangyari sa KOJC? Isang araw, syempre, tinutulig sana ganun kasi ang isang puno, pag maraming bunga, binabato yan. So marami na ngayon na mga ibang relihiyon at ibang mga tao ang bumabati ko sa kanya. Ayan, dyan na yung media na, naku, nagpapayaman lang to. Samantalang yung mga alagad niya, nagtitinda siya, sarap-sarap ng buhay niya, may jet siya. Putang ina niyan. Bakit yung eroplano niya, siya lang nakakasakay dun? Lahat naman nakakasakay dun. Bakit yung helicopter, siya lang ang nakakasakay dun? Lahat naman nakakasakay dun eh. So dahil sa inggit ng mga punyetang mga Pilipino, ang daming mga sinisilip sa kanya.
na kesyo ganito siya kasi ang yaman-yaman na nila eh. So, si PRRD pumunta sa, kasi magkaibigan talaga sila eh. But before that, hindi, tama, si PRD pumunta sa Kingdom at sinabi nga niya na, Pastor Apollo, buksan mo yung pintuan mo. Pabayaan mo silang pumasok at sumilip. Kasi kung ano yung mga nagawa mo dito will explain yung kung ano yung ginawa mo. Kumbaga, iniisip ng tao sa'yo masama dahil nga mayaman ka. Ganun ang tao eh. Pucha, pag nakita masarap ang ulam mo, sasabihin, naku, inutang lang yan. Pag nakita nila may nagdi-deliver sa'yo ng appliances galing sa appliance center, sasabihin, ay sus, kin-credit card lang yan. Ganun yung mga ugali ng Pilipino eh, di ba? Kaya nga mahirap ang Pilipino dahil putang ina, inggitero eh. Kaya ngayon, mga bossing, binuksan nila yung kanilang pinto. Parang pumasok yung tao at makita. Ito yung ganito sa amin. Ganito yung ginagawa namin. Hindi kami kulto. Ito, meron nga kaming mga libro, ISO certified. Kung ano-ano pa. Para lang, kumbaga, hindi ka kasi nila kilala, pastor. Kaya magpakilala sa kanila. Lumabas ka, buksan mo yung pinto, papasukin mo sila nang malaman nila. Ganyan ang ginawa nila sa amin eh. Di ba? Hindi namin siya kilala. Anong ginasabi namin bago namin sila makilala? Sos, ganito yan. Sos, ganito yan. So, di ba? Anong ginawa ni pastor? Punta kayo rito. Pagpasok namin doon, nga kami. Puta, hiyang-hiya kami sa sarili namin. Kasi kami mismo, nahanap namin yung mga sagot sa mga katanungan at pangbabash namin. Nalaman namin na mali kami. Kaya lang, ang problema, kami, nung tinanggap namin yung pagkakamali namin, tapos minahal namin sila. Puta, ang problema yung iba, nag-interest na. Matapos makita yung loob, pucha, lalong nainggit, lalong nanira. Okay ito yun So katulad ng sinasabi ko, sa inyo, ang Kingdom of Jesus Christ, nakasara yan noon. Wala makapasok, sila lang. Wala silang pake kahit na sabihin mo kulto ako. Wala kaming kapake kahit na sabihin mo ganito kami. Putay na, mas masarap ang kinakain namin sa inyo. Mas maganda ang turo sa amin dito. Mas masarap ang buhay namin dito. Kung nagtitindaman kami, anong pake mo? Wala silang pake. Hindi sila apektado. Di ba? Hindi sila apektado. Until nahiya si Pastor Apollo Kibuloy. Nahiya siya. Paano? Sa papaanong paraan siya nahiya? Ang ganda-ganda ng buhay nila. Tapos paglabas nila ng bakuran nila, ang hirap-hirap ng Pilipinas. Ano nga first world country sila kasi parang nga silang, kaya nga sila tinawag na bansang kaharian. Kasi para silang isang maliit na bansa na ang tawag dito, naging maunlad dahil sa pagtutulungan ng isa. Dahil magaling si pastor, gumawa siya ng mga negosyo. Gumawa siya ng mga negosyo para hindi lang yung kanilang yung fundraising nila sa mga kalsada, yung pagkakaroling nila, pagtitinda. Alice Miel, salamat kayo. Sa sobrang talino ni pastor, gumawa siya ng mga negosyo. Gumawa siya ng mga negosyo, tapos sila din yung mga tao. Di ang galing, di ba? Kumikita yung negosyo na yun. Sinong nakikinabang? Sila din. Mantakin mo, libre lahat dun So aside from yung itong maliit na fundraising, mayroon na silang mga businesses na milyon-milyon na kinikita sa kanilang negosyo. Nagbabayad din sila ng buwis dahil yung mga negosyo, syempre, businesses yun. Kailangan mo magbayad ng buwis. So nagbabayad, nakakatulong sila sa Pilipinas dahil nakatayo sila ng mga businesses at nagbabayad ng buwis. So eto na. Sabi ni pastor, ang yaman-yaman natin. Ang ganda-ganda ng ating garden, ganda ng mga natin. Paglabas mo, nakakaawa yung mga Pilipino.
Nakakaawa yung mga Pilipino. Sabi lalong-lalo na nung nakita daw niya yung airport, ang pangit ng airport. Sabi niya ang pangit ng airport. Ang ganda-ganda ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos pagtingin mo yung airport, katabi lang, kapitbahay lang, ang pangit. So ang ginawa ni Pastor, pinaganda niya yung airport. Pinaayos niya, pinalinis niya yung mga CR, pinaganda niya. Yung landscaping, pinaganda niya. Yung airport road, nilagyan niya ng mga halaman. Ganon ang ginawa ni Pastor. Kumbaga, milyon-milyon ang ginastos ni Pastor para ayusin yung airport. Humingi ba siya ng kapalit? Hindi. Gusto lang niya, walang masabi yung ibang tao na, or naawa lang siya na ang sarap ng buhay nila, tapos ang pangit-pangit ng kapaligiran nila. So ang ginawa ni ang ginawa ni Pastor, pinaganda niya yung mga kapaligiran. Inayos din niya, may isa pa siyang kampo na inayos. Tumulong na siya sa gobyerno. Kung ano yung maitutulong niya sa Davao, inoffer niya na yung kanyang tulong. May pera siya, meron siyang, may maganda siyang mga ideas. So eto na ngayon, may sumabog diyan sa Davao. Binuo ngayon yung Task Force Davao. Nung binuo yung Task Force Davao na yun, putya, wala silang pagkain, wala silang barracks, wala lahat. Si Pastor Kibuloy nag-provide sa mga sundalo nun. Bahay, pagkain, mga tubig, mga barracks, lahat yan si Pastor. Yun nga yung Silver Q. Salamat. Doon na nga yun doon na nga yung mga kasamahan niya doon sa loob kasi syempre hindi sila sanay sa ibang tao Nung pumasok daw yung mga sundalo doon, kinukuha lahat ng kaldero, bigas, mga lutuan. So sabi ng mga taga-Quezon, "Sir, bakit pinamimigay natin yan? Pinaghirapan natin yan Bakit natin pinamimigay yan? Paano naman pag tayo yung nawala, naubusan, pag tayo na, ang hirap-hirap magtinda ng biskotso Ang hirap-hirap ng Tapos pamimigay lang natin." Alam mo, sabi ni Pastor sa kanila, kasi ganito yan. Yung mga sundalo na yan, inaalay nila yung buhay nila para makapamuhay tayo ng ganito. Kung hindi dahil sa pagsasakripisyo ng mga sundalo na yan, matagal na tayong pinasok ng mga rebelde. Kaya dapat, sabi ng Diyos, tumulong tayo at mas marami yung ibabalik sa atin. So ganun nangyari. Tinulungan nila. Kaya nga putragis to mga nagsasabing, nagtitinda ng mga biskotso, si Pastor lang nakikilabang, mga tanga. Yung biskotso nila, pati gobyerno nakinabang. Dahil sa biskotso nila, may pera si Pastor na binibigay sa gobyerno para labanan yung insurhensya. Para yung mga NPA, putangina, maubos na. Dahil yung NPA ang salot ng bayan natin at yung mga NPA ang nagre-recruit sa mga anak ninyo para kunin nilang mga sundalo nila at mamatay sa laban. So mga kupal kayo na mga sumisita sa pagtitinda nila ng biskotso, may naitulong yung biskotso nila. Ang tanong, yung simbahan mo, may naitulong ba? Citadel, kudo, salamat kaayo. Salamat. Hindi, yun lang sinasabi ko, pinapaliwanag ko lang. Ang punto ko dito, kung hindi sila nakialam sa gobyerno, putangina, mas mayaman sila ngayon. Kung hindi sana sila nagmagandang loob at tumulong dahil putya, ang daming tinutulungan yan. Pag may bagyo, tulong. Pag may nasunugan, tulong. Tulong sila ng tulong. Tinda sila ng tinda ng biskotso, tulong sila ng tulong. Tapos nagrereklamo kayo, mga putang ina nyo. O hindi ba? O ano ngayon? Sisitahin nyo pa yung pagtitinda nila ng biskotso. Gago, part nung pagtitinda nila ng biskotso napunta dyan sa laban sa insurhensya. 1 billion ang ginastos. At saka yung pagtitinda nila ng biskotso, putang ina, yun na nagpanalo kay Bongbong Marcos. Kasi ginamit ni Bongbong Marcos yung Seminay. Ginamit ni Bongbong Marcos yung KOJC para manalo Walang ginastos si Bongbong. Lahat gumastos si Pastor.
Oh, so ngayon, saan napunta yung biskotso? Nagagalit kayo, yung biskotso, si pastor lang nakikinabang, mga tanga. Pati Pilipinas nakinabang, pati si Bongbong, nanalo pa nga presidente eh. Diba? Oh, so, ngayon, tatanungin ko kayo. Dapat ba tumakbo pa si Pastor Apollo Kibuloy na congressman, senador o kung ano man? Puta, para sa akin, wag na. Ang ganda-ganda ng ginawa niya sa bayan. Ang ganda ng ginawa niya sa Pilipinas. Ito pa nangyari sa kanya. Kita mo, nasan si Pastor? Nakakulong. Oh, hindi ba? O nakita nyo ngayon, anong masasabi nyo doon sa doon sa statement ng KOJC na hindi na sila magpa-participate sa mga rally? Anong masasabi nyo doon? Gusto ko lang marinig yung inyong opinion. Sabi nito, ayaw ni pastor na nagmumura ka pag sasabihan ka nun. Hindi naman ako taga KOJC. Magmumura ako, bahala kayo. O ngayon, naiintindihan nyo na kung bakit ayaw ko nang siyang maging politiko. O anong sabi doon sa sulat ng SMNI? Ang sabi doon, magfo-focus na kami doon sa napabayaan namin na evangelism ba yun? Dahil lang ha, basahin ko ulit. Di ako sure eh. O, basahin ko ulit ha. Wait lang. Oh, wait lang ha. SMNI. Hanapin ko lang yun. Hindi, hanapin ko na lang nga sa ano ko. Oh, yung sulat nila, babasahin ko. Para mas maintindihan natin. Ayan. Notice of KOJC's non-participation in Maisog rallies. Due to the many constraints, the Kingdom of Jesus Christ is no longer able to participate in any Maisog rallies. KOJC Ministries, ano ba yan? Batanggalin ko na nga itong background music ko, ang ingay mo. KOJC Ministries work in evangelism, which was neglected for a while, is now KOJC's topmost priority and concern. Thank you for your kind understanding. May the Almighty Father bless us. So, ang sinasabi nila, dahil sa mga constraints, ano yung mga constraints na yun? Pucha, di ba, finrisk yung assets nila, hayop na yan. Siyempre, lahat yan, may expense yan, may gastos yan. Saan nila kukunin yung panggastos nila pagka sumali-sali pa sila sa rally? Wala na eh. Pati nga Children's Joy Foundation, mantakin mo ha. Gusto ni Pastor magpa-aral 3 milyong bata. Nagsara pa yung Children's Joy Foundation. Dahil sa kahayupang politika, putang ina niyan. Eh kung hindi sana sumali si Pastor sa politika, di sana ang dami niya pang napapaaral, napapakain. Eh putragis yan. Dahil sa hayop na politika na yan, nangarap si Pastor eh. Nangarap siya eh. Ang ganda na ng KOJC. Kumbaga, yung recipe, nakuha niya na iluto eh. Yung solution, nakuha niya na kung paano palalaguin yung ministry niya eh. Yung simbahan niya eh. So sabi niya, tutulong naman ako. Mayaman tayo eh. Aanhin natin yung pera. Yun nga ang maganda sa KOJC. Tinanggal nila yung yung last. Yung material na bagay, yung pera, bali wala sa kanila yun. Wala sa kanila yun kasi yun ang turo daw ng yun daw ang turo ni Pastor Kibuloy. Kailangan tanggalin mo sa isip mo yung value ng isang bagay dahil yan yung demonyo eh. Yan yung demonyo. Ayun, so hindi na muna sila magpa-participate kasi magfo-focus muna daw sila doon sa ministry work nila at and evangelism which was neglected for a while. Because si pastor nga, bagamat gumagalaw yung ministry niya, yung marami pa rin naman, tumutuloy-tuloy pa rin naman yung simbahan nila, si pastor tumulong sa gobyerno. Pero dahil doon sa pagtulong niya sa gobyernong putangin ng Pilipinas na ito pa ang nahita niya.
Sa lahat ng ginawa niya, ito pa ang ginanti sa kanya. So, doon tayo ngayon nagkakaroon ng problema. Doon ako, ito, ano masasabi nyo dyan sa hindi na pagsama ng KOJC sa mga rallies na yan? Kasi nga, for like how many years, tinry naman nila eh. They fought with us. Lumaban sila nilabanan din nila kahit kahirapan eh. Nilabanan nila yung corruption. Sumama sila sa atin sa laban sa kasamaan, sa kademonyuhan. Sumama sila sa atin sa laban sa insurhensya, sa terorismo, sa corruption. Lahat, drugs, corruption, lahat na. Sinamahan tayo ng Esiminay eh. Anong nangyari? Noon bang nangailangan ng KOJC ng tulong, meron bang tumulong sa kanila? Yun lang, tanong lang yun. Nagtanong lang ako. Yung bang mga tunulungan ng KOJC ni Pastor, nandiyan ba nung kailangan niya ng tulong nila? Di ba wala? Di ba sila mismo yung nagpe-persecute sa kanya? Tahimik yung iba wali na. So, ano nangyari? So, yun ang problema. So, this time, siguro, wala naman na tayong masasabi sa KOJC, no? Wala naman na siguro tayong masasabi kay Pastor, no? Wala naman na siguro tayong masasabi, no, sa Esiminay, kung sakaling after what happened to them, after all the pangsasakal, paninikil, pambabalasubas, lahat-lahat, after everything, siguro magpahinga sila katulad ng Banateros, wala naman siguro masama doon. Wala na siguro kayong masasabi naman, kasi maraming mga nagme-message sa akin, bakit nag-pull out na ang KOJC? Bakit ang KOJC ganito na? Hindi na ba sila lalaban dahil lang ba nahuli si Pastor, hindi lalaban? Tanginan nyo. Kayo kaya, ikulong ko yung tatay nyo. Ikulong ko kaya yung tatay nyo? Okay lang sa inyo? Ang dami nilang tinutulungan. Ang dami nilang inatinan, sinamahan. Sinamahan ba sila ng mga sinamahan nila? May mas malaki po sila at pinaka-importanting laban na kinakaharap ngayon, which is yung kay Pastor Apollo Kibuloy, yung mga kaso niya dito sa Pilipinas. Yan yung pinakamalaking laban nila. And kung sila'y mag-focus dyan at mag-focus sila for the meantime dito sa kanilang evangelism, which is yun naman talaga yung nila, yung kanilang talagang priority at doon naman talaga sila nabuo. So I guess nakakalungkot man, pero let us respect kung sakaling yun yung naging desisyon nila, because after all, yung mga ginawa nila para sa bayan walang naging katuturan. So kung ako siguro si Pastor, puta, manghihinayang talaga ako sa lahat. Bagamat walang material na value sa akin yun, manghihinayang ako sa lahat ng pagod, effort, dasal, kung ano man, blood, sweat, and tears na itinulong ko sa gobyerno na to dahil putang ina bulok. So nakakadismaya lang din yung mga nangyayari talaga. And I guess siguro they have done their part, they fought, natalo sila. Siguro ganun lang talaga yon. Hindi ka, you win some, you lose some, natalo sila. And it's about time para bumalik na sila dun sa dati nilang mga ginagawa, hindi ba? Which is palaguin ulit yung simbahan nila. Ito, sagutin natin. Demetrio, Boss Dada, ngayon pa sila susuko at iiwan nila ang laban ng bayan. Paano naman ang mga taong nakipaglaban para sa kanila din, na nagtiis sa gabi, nagtiis sa
nagtiis at ulan at araw sa liwasang Bonifacio. So sinusumbat mo? Sinusumbat mo na nagtiis ka, putang ina, anong loss mo? Esmeralda Basay, salamat kaayo. Demetrio, anong nawala sa'yo? Pamasahe? Magkano yan? Balik ko sa'yo. Ano, na-sunburn ka? Halika, paturukan kitang gluta. Bilis. Anong problema? Anong nawala sa'yo? Demetrio Loberia. Nandoon ka ba? Putang ina mo, baka wala ka dun, ha? Baka kumukuda ka lang dyan, ha? Wala ka naman doon sa liwasan, ha? Esmeralda Basay, salamat po. Tayo na. Hindi nakikinig tong gunggong na to, eh. Pucha na, kawawa naman yung mga nagtiis sa araw ulan. Putang ina mo, nakakulong nga si pastor, eh. Yun ang kawawa, gago. Tarantado din ang putang ina, eh, no? Ngayon pa ba sila susuko? Gago. Ang ina, wala na silang prangkisa. Wala na silang pagkukunan ng makakain dahil finish na yung assets nila. Kinulong na yung pastor nila. Ang ina mo, ano pang gusto mo? Napaka, ano mo naman? Gusto mo kunin mo lahat? Hayop ka? Tarantadong putang inan to. Patay gutom ang hayop. Gago din, ino. Ano na naman sasabihin nyo? Binayaran sila ng Marcos. Binayaran sila ni Lisa. Ganun na naman. Ina talaga itong mga tanga talaga, eh. Tarantado, no? Ngayon pa ba naman nila iiwanan? Gago. Gumastos na sila ng bilyon-bilyon. Tangina, nawala na sila ng prangkisa. Namatayan na sila. Naubos na yung ano nila, tawag dyan, finish na yung assets nila. Nagsara na yung mga foundation nila. Nakulong pa si pastor at yung mga administrator nila. Tarantado. Tangina mo, sarili mo pang iisipin mo. Naulanan ka lang, tsaka naarawang kang hayop ka. Huking inan to. Buwisit ang hayop na ito, ah. Inan to. O eto naman, putang ina, ito pa isa chismoso. Baka yung kapalit wag sumali sa maisog tapos hindi ibibigay sa US. Puking ina niyan. Gago. Isa ka pa. Putang ina, kanood ka nanood ng pelikula kasi, Jin. Isa pa tong gago. Tanginang hilig nyo sa conspiracy theory, ang hilig nyo sa chismis. Nakalagay na nga doon yung rason. Ang sabi nga, matagal naming nakaligtaan, matagal naming iniwanan ang evangelism, babalikan na namin. Yun naman talaga, eh. Oh, so pasensya na muna, bahala na muna kayo. Lumaban naman na kami, okay na siguro yun. Natalo kami, eh. Sabi ni Ray, may karma yan. Pag mumura mo, putangin na wala kang pakialam. Karma ko to, hindi mo dapat problemahin yun. Sabi nito, posible naman yung gago. Jin, mabuti pa, makisimpatya ka na lang kaysa gumawa ka ng istorya. Putangin na mo, tanga ka naman. Posible naman yung, posible nga yun. Pero ba't mo iisipin yun? Ibig sabihin, tarantado ka. Emma Di Castro, mas mabuti back to their spiritual work. Oo, balikan lang muna nila. Tayo na sa panahon ngayon, wala kang laban sa ganitong klaseng gobyerno. Pukin ang ina niyan. Ganito pamala, puta, talo ka. Know when to, sabi nga nila, choose your battles. Gago, no? Oo, kayo talaga, ah. Kala nyo kayo, masyado kayong mga bida-bida. Siguro, nabayaran na sila ni Lisa Marcos.
Kaya sila huminto. Siguro. Yung Amerika. Tang inan tong mga to. Sinabi na nga eh. Nakakulong na. Ano pang gusto nyong mangyari? Pwede magpahinga. Tangina, wala naman kayong ambag. Magpapahinga lang yung tao. Ayaw nyo. O, isa pa tong tokmol na to. Si Sherwin Ace. Tanong ng tanong. Bakit walang ano sa si Manay? Sinabi ko na nga, nagpapahinga pa kami. Okay, iniisip pa namin kung paano pagbabalik namin, kailangan pagbalik namin sa abunutan na kagad. Tayo na, batian portion pa lang to, sa oras na. O, hindi ba? O. Hindi, so yun lang yung sinasabi ko, ha? Mga kupal. O kayong mga kupal, kung wala kayong maitutulong, putangin na ninyo, i-shut your hole. Manahimik na lang kayo, putangin na nyo. Sundutin nyo yung mga tumbong nyo, tapos amuyin ninyo. Yun ang gawin ninyo, kaysa gumagawa kayo ng mga chismis, mga tarantado kayo. Diba? O sabi nito, paano yan, Boss Dada? Wala ka ng sahod, wala ka ng pang-beer house. Putangin na mo, wala ka ng paki dun. Ian Russell, hindi mo na problema yun. Problemahin mo, ipapakain mo sa pamilya mo. Huwag mo i-problemahin yung pang-beer house ko. Oo, dahil putangin na marami akong ari-arian, ibibenta ko yan pag naghirap ako, huwag ka mag-alala. O, kayong mga troll, huwag nyo nang problemahin nyo na. Eric Sanchez, good evening, mus na po sila Boss Banat Coach Oli, LDS from pag okay lang po sila, huwag kayo magmumotor kami sa linggo. Mga luko-luko. Oh, walang iya itong mga to. Problema nila, wala na daw pasahod sa akin. Putangin na mo, ako yung sasahod, ikaw yung namumroblema. Oh, walang hiya ka. Oh. Beer house, tangin na, lolo ka na ba? Wala nang beer house ngayon, gago. Di ba saya-saya nyo na naman? Gusto-gusto nyo talaga pag nagagalit ako eh. Oo. Puta, itong mga troll, akala siguro nila malalakas talaga sila eh, no? Ako pa. Gago din eh, no? Oh, pinoproblema nila yung problema ko eh. Problema ko na yun. Tingnan nyo. Problema nyo yung problema nyo. Baka mamaya wala pang pambaon sa Lunes yung mga anak nyo. YouTube na kayo ng YouTube, mga animal kayo. Oh, pero wag kayong mag-alala. Putang ina talaga oh. Oh, hindi ibig sabihin yan pipigilan ng KOJC yung mga miyembro nila na umatin sa maisog. Hindi yun ganun. Oh, hindi lang muna sila siguro magpa-fund or magpapadala ng mga kagamitan. Kasi magastos din yan. Kailangan na nila magtipid. Oh, pero yung mga members nila, buong Pilipino, Pilipinas, kung gusto magmaisog, maisog pa din. Punta pa din. Di ba? Oh, sabi ng bangag na vlogger, tapos na daw ang kontrata nyo. Eh puta, kontrata nga yan eh. Meron bang kontrata hindi nagtatapos? Pukingin na talaga itong mga tansong vlogger na to talaga eh. Mga bobo talaga eh. At kung sakali man magtapos na ang kontrata namin dun, ano naman sa kanila? Ba't mas apektado pa sila sa amin? Tangina itong mga to oh. Kung matapos, di ba sinabi ko naman sa inyo yan, may kontrata pa kami hanggang November. Kung matapos yung kontrata namin at hindi na kami i-renew, ganun talaga buhay. Ano magagawa natin? Eh, putya, wala na nga silang... Eh, sa ayaw na nila, ano magagawa na natin? Ano kaya sasabihin nila pag nag-show kami ulit sa susunod? Ano na naman sasabihin nila? Naku, naawa, ganon. Kaya nga kontrata eh. Tanginan yung tatanga nyo. Kontrata nga eh. Hindi nga, walang forever.
Gago, ano yung ugod-ugod na kami, nandudun pa rin kami, nagbabalita. Hello, Kish, Ma'am Sheila Q, Boss Noe Q. Hindi nga kami apektado eh. Kayo apektado. O sabi ni Ray, wala nang pangbayad sa inyo, kaya wala nang banatero sa SMNI. Putang ina mo, mas marunong ka pa. Taga SMNI ka ba? Ang daming chismoso. Local Brown, shout out. Shout out Local Brown, mabuhay ka. Tayo na mas Ray, paano mo, saan mo nakuha ang istorya yan? Sa tumbong mo? Panay ang kausap mo sa puwet ng asawa mo siguro, kaya doon mo nakukuha yung mga chismis mo na yan. Oh, hindi ba? Kayo talaga, oh. Sabi ni Jojo, yung marriage contract, ayun lang. Putang ina, matalino talaga tong best friend ko. Gago talaga. Pag yung mga ganyan, best friend, imi-message mo na lang sa akin, pinapahiya mo ko, ah. Oo nga, no. O sige, exempted yan. Yung marriage contract. Ano pa yung kontrata na hindi nag-i-expire? Oh, walang hiya kayo. O kaya hindi naman pwede, putang ina, nakabaston na ako para sa Diyos at pinipilas natin mahal. Gumaganon pa ako. Balang araw matatapos din yan. So dapat, puta, kung kami nga hindi apektado, kayo mas apektado pa. Huwag kayong maagalala pagbalik namin. Isa-shoutout ko kayo isa-isa. Okay na ba? So yun yung paliwanag natin. Para sa akin, it's better for kasi nagawa naman na ni Pastor yung kanyang, nakatulong naman na siya sa bayan. Okay na yun. Balik na siya sa balik na sila ulit dun sa dati nilang ginagawa, which is mas mapayabong pa, mas maparami pa yung kanilang member at mapakalat pa yung yung salita ng Diyos at mas marami pa silang maligtas na mga kaluluwa. Yun ang pinaka-importante. Bagamat Pastor Kibuloy can do a lot of things, pero pag sa politika, it's ang politika kasi numbers game yan. Strength in numbers yan. Kailangan marami kayo. So kailangan mo ng mga 700 na Pastor Kibuloy. Para maayos mo ang Pilipinas. Kasi kung siya lang mag-isa, dadalhin mo dun, kakawawain lang siya dun. Tinan mo yung isang pastor na nasa Congress, puta pa dila-dila pa. Hindi ba? Ganun yan. Kaya relax lang kayo. Baka next week, next 2 weeks, next month, makabalik na kami dyan. Ano kaya na naman ang sasabihin nila? Kalma lang. At kung sakali man hindi na, okay lang. Kaya kami may vlog eh. Di ba? At least na-try natin. Di ba? At least, di ba? Kalmado lang. Kalma lang kayo. Kalma lang kayo kasi lagi naman sumasablay yung mga yan sa mga analysis nila. Bobo naman mga yan eh. Kaya yung mga chismis-chismisa na yan, pabayaan nyo lang sila. Life goes on. At least, makakapag-focus tayo ng matindi sa vlog natin. Makakapag-edit na tayo. Makakapag-upload na tayo. Makakapag-collaborate na tayo. Diba? Ang saya-saya niyan. So, when a door closes, a window opens. Di ba? Ika nga ni BP Sara, kaya na ni boss dito. Kayang-kaya na to. Wag kayo masyado. Kalma lang.